Naku po mga kababayan, isang abogado po dito sa Pilipinas napakamot sa ulo dito sa ginagawa po ng ICC. Kasi wala pa palang ebidensya dito kay former President Duterte kung mayroon man daw kulang. So dapat palayain na itong si former President Duterte. Ito, pakinggan nyo ho yung kanyang pahayag dito sa ICC mga kababayan. So talagang nagulantang siya dito sa ginagawa ng International Criminal Law mga kababayan. Ito na po. Kasi hindi ganun yung prosesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Na meron sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? Pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso, on the basis of which the court issued a warrant, edi, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed with the ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon, naghahanap pa ng testigo. Anong comment nyo dito sa bagong hakbang ng International Criminal Court or ICC? They're like, sir, no? Crowdsourcing witnesses on Facebook. Anong masasabi niyo, sir? Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Yung nakita ko na na post is actually the ICC Office of the Prosecutor. So hindi mismo yung korte, but the Office of the Prosecutor, who for which office until now, after more than 2 years na i-file yung kaso, are still looking for witnesses. Yun ang nakapagtataka. Kasi nakapagtataka sa akin na abogado dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun yung prosesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Kasi pag example man lang, kung merong isang krimen na nangyari, meron yung tinatawag na case build-up. The law enforcement will come in, they will investigate the case. And then, if they find that there is that the incident or the crime was actually committed and they will be able to pinpoint the probable perpetrators, then they will bring the perpetrators to the prosecutor's office. Magsasampa sila ng kaso. And eventually, if they find probable cause, may kaso may file sa korte. Ibig sabihin, yung may file sa korte na kaso against yung taong pinailan na kaso, yung kaso niya would only be based on what was already built up by the police and by the prosecutor. Kasi yung sa trabaho ng police, factual. Ibig sabihin, maghahanap sila ng ebidensya. Ang trabaho ng prosecutor, they will appreciate yung facts, yung evidence, if it can withstand the case that they will file. Okay? Now, that being the case, once that is filed, yun na yung mga ebidensya na gagamitin ng prosecutor to advance and prosecute the accused. Dito, sa ICC, iba. Nag-file sila ng kaso based on yung Office of the Prosecutor, nag-file ng kaso sa ICC, ibig sabihin sa korte, based on some allegations. Allegations of extrajudicial, so-called extrajudicial killing during the time when he was mayor and then later on was president. Na-file yan. And in fact, according to them, may warrant of arrest. And that's the reason why that was the basis of, although wrongly implemented, that was the basis of General Torre and his team to arrest and bring the former president to the Hague. Kung ganun man na meron na silang kaso, kung ano man yung ebidensya nila na na-file na sa korte, yun na yung gagamitin nila Tama. sa korte. Kaya itong mga post na ito, nakapagtataka.
In fact, I saw an earlier post last month na meron sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? Tsaka, attorney, masasabi natin na itong hakbang ng ICC Prosecution Office o Prosecutor's Office, ang meron lang sa kanila kwento, istorya, testigo wala. Sir. It would appear that way kung yun ang pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso, on the basis of which the court issued a warrant, edi, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed with the ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon, naghahanap pa ng testigo. Yun nga mga kababayan, dapat hindi ganun. Mali po yun. Dapat may testigo ka na bago mo hulihin yung isang inaakusahan mo. Ba't ganun mga kababayan? Wala pa palang ebidensya, no? Wala pang evidence kay kay former President Duterte, pero hinuli na nila at dinala sa International Criminal Court, mga kababayan. So maling-mali pala ito, mga kababayan, ayon po dito sa abogado ni former President Duterte. Kung di ako nagkakamali, ito yung abogado dito ni former President Duterte. So tuloy natin. Sir, hindi ka nagtataka na yung hinahanap na yung pinapanawagan na na mag-testify, ang scope po na sinabi yung sinasabing violence on the war on drugs, ang scope po ay 2011 hanggang November 2011 until March 2019. 2011 hindi naman siya presidente noon, sir. Opo, yung initial list kasi ng mga allegation doon sa warrant, lumalabas na mayroong mga allegation doon of alleged extrajudicial killing while he was still mayor. And then there were also allegations when he was president. So, I would like to believe that it would span about 9 years. But despite that, yun nga, over the lapse of so many years now, and with the alleged tens of thousands of incidents, bakit walang puwipresenta at wala pa rin silang makitang testigo? Sir, in the light of the So, yun lang po ang nakikita ko rito na opo. Sir, in the light of these recent developments, anong mensahe po ninyo sa mga suporta ni former President Duterte to the family and sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hayagan po binabash itong naging hakbang na ito ng ICC Prosecutor's Office, no? At sinasabi talaga ng netizens na wala pala kayong testigo, wala pala kayong ebidensya maharap, dapat pauwi na ang former president sa Pilipinas, sir. I'd like to put that in context, bago ako manawagan. Unang-una, nakita natin na walang basihan. At sinasabi niya na rin, siya mismo, dalawang bagay ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Una, assume full legal responsibility kung ano yung ginawa niya, yung panunungkulan niya as president to address drugs and peace and order problem in our country. Maraming natuwa. Okay? Pero, ang sinabi niya na rin na haharapin niya, kung meron mang kaso, may file, haharapin niya before a Filipino court tried by a Filipino judge. So, hindi na ay inaatrasan yan.
Sige po. Okay na yan? Sir, ano lang, public appeal. Apela sa publiko. Hindi, I thought okay na yung sinabi ko. My appeal to the public is to continue praying for the former president and to continue to support him hanggang sa dulo. Kasi alam natin na ito yung presidente na kahit na umalis na sa katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta, malakas ang kumpiyansa. The trust rating of the president even after he left office is still very high among Filipinos, which just confirm na kung ano yung mga ginawa niya as president, may malaking suporta ng galing mismo sa taong bayan. So, we can do no less but to pray and continue to support the former president. That one day, hopefully sooner, he will be back home in the country, alive, and among the hugs and embrace of his many supporters here in the Philippines. Labanan ng gutom with Skyflix. Yun mga kababayan, ano pong pahayag nyo dito no sa sinabi po ng isang abogado dito sa Pilipinas na patungkol dito sa ICC na wala pa palang ebidensya. Kung mayroon man, hindi pa kompleto. Pero ayun, hinuli na mga kababayan, di ba? Maling-mali ang ginawa nitong ICC at maraming nagagalit sa kanila. Alam ko yung iba sa inyo yung nanonood dito ay nagagalit din. Kasi wala pa naman palang ebidensya na patunay. At yun nga, naghahanap pa pala sila. So, pero ang ginawa nila, ikinulong na nila si former President Duterte. So, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.